Good evening, Angel Grace here. Welcome back sa aking channel guys. So tonight, ang gagawin natin is gagawa tayo ng another reaction video. Kasi guys, meron akong napanood na bagong video sa show ni Sir Rafi Tulfo about dun sa nag-viral na daw ito guys sa social media about dun sa isang seaman guys. Seaman na death, isang buwan na siyang nawawala guys. Tapos hanggang ngayon hindi pa nila malalaman kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanya. Kasi guys, yung family niya talagang worried na talaga sila guys kasi hindi nila alam kung nasaan yung anak nila. And then, nung nangyari daw yun, tinawagan ng agency or company yung parents nung seaman na nawawala yung anak nila na hindi nila mahanap kung ano ba talagang nangyari sa kanya or nasaan ba. So, ayun, pinapunta yung parents nung seaman doon sa sinasakyan niyang barko para tingnan, para alam nila kung para malaman nila na wala talaga doon yung anak nila sa barko. Hindi alam nung taga-barko kung anong nangyari sa seaman na yun. So, ayun, pagpunta daw nila doon, nung parents nung seaman, yung nakita lang nila, bag lang. Alam mo pa guys, parang sa mga ganitong nangyayari na talagang na, syempre, no, proud na proud ka sa anak mo, tapos, super happy na nakahanap siya agad ng trabaho. Ayan, nagsima na sa yung natupad. What I mean is na masaya ka dahil yung pangarap ng anak mo na trabaho ay natupad. Yung pinaghirapan niya ng ilang years, yung mga training na mga ganyan. Tapos malalaman mo na lang na nawala yung anak mo, hindi alam ng taga-barko or agency kung ano ba talaga nangyari, 'di ba? So, yun nga guys, kaya yung auntie nung seaman ang pumunta kay Sir Rafi Tulfo para manghingi siya ng tulong kay Sir Rafi Tulfo. Kasi nga, kaya yung auntie na lang nung seaman ang pumunta doon dahil hindi makapunta yung nanay ng seaman. So, nung habang pinapanood ko na yung video guys, parang, kasi tinatanong ni si Rafi Tulfo, tinawagan nila yung agency, tapos humingin na rin siya ng tulong dun. Hindi ko maalala guys kung anong bang klaseng company yun, mga ganyan. So, sinabihan sila ni si Rafi Tulfo, bakit ayaw na lang nila lumapit sa FBI or mga ganyan para matulungan sila. Pero sabi nung lalaki, parang ano daw, kinuntak muna daw nila yung uwa at saka yung, meron siyang ibang sinabi guys eh. Basta dalawa yung sinabi niya. Tapos obserbahan muna daw nila kung mayroon ba silang mahanap na information or mga ganyan. Before daw sila lalapit sa ano. Pero sa mga ganyan kasi no, parang, tapos ikaw yung parents, parang hindi ka mapalagay hanggat wala kang impormasyon na nakukuha kung ano ba talagang nangyari sa anak nila or sa mga ganyan, 'di ba? Kasi ang sakit-sakit niyan eh. Kasi guys, ang masakit din dito kasi ilang araw bago siya nawala, mga 2 days yata, nagkausap sila ng nanay niya, tumawag siya na pupunta daw sila yung barko na sinakyan na galing Hawaii sila guys, Honolulu, basta ganun guys, basta sa Hawaii daw. Tapos papunta silang Japan. Tapos sabi niya na ang masakit ha, parang sabi daw ng anak niya na excited daw siya na makauwi kasi madami na daw siyang nabibiling mga pasulubong para sa pamilya niya guys. 'Di ba? Parang parang tapos after a few days, malaman mo na lang na nawawala yung anak mo. 'Di ba? Parang ang sakit nun. And then ang mas masakit pa dito, dahil hindi mo alam, walang nakakasagot sa mga tanong mo na ano bang nangyari sa anak ko, nasaan siya, hindi mahanap kung ano man nangyari sa kanya. Halimbawa, kung may nangyaring masama, hindi nila alam kasi nga wala silang
um, wala silang maipakita guys or masabi kasi wala nga yatang nakakaalam eh. So, ayan talaga guys ang mahirap na wala kang mapagtanungan kasi yung mga tinatanungan mo wala silang answer dahil hindi din nila alam kung anong nangyari. 'Di ba? Tas ayun yung Coast Guard hinahanap na kung may mahanap pa silang ganun wala daw silang nahanap. 'Di ba parang ang hira, parang pag iniintay, parang ang dami mong I'm sure sa isang ina o sa mga parents, sa pamilya nung seaman, I'm sure napakadaming mga question na gusto nilang may makuha silang answer guys. Kasi ang sakit-sakit ng mga ganyan na pangyayari no after na makasakay sa barko tapos malaman mo na lang na nawala na pala yung anak mo, tapos hindi pa alam, yun ang masakit eh. Yun ang masakit. And then, bago lang kasi siya guys, na ano daw, na hire, or nakakuha ng, or nakasakay sa barko. Yun ang madaling sabihin. So, ay nako guys, pag ganyan talaga, ang hirap. Kasi, lalo na pag sa ganyang nangyayari sa overseas or sa mga ganyan sa barko, tas hindi ka basta-basta makapunta na walang mapapilis or mga ganyan. Tas ang hirap kasi dito sa mga ganitong pangyayari no, yung mag-aantay ka na lang sa telepono na mag-ring na tapos pag mag-aantay ka kung anong masasabi nila. Ang pinaka masakit sa mga ganyan yung pag nag-ring yung telepono and then sasabihin ka na we found him na alam mo yun, yung bad news, diba? Parang yun eh. Mas okay pa naman siguro yung makita mo na agad na, or na accident ng mga ganyan, nakita mo na yung katawan niya talaga nandyan. Kaysa mga ganito na hindi mo na lang alam kung ano talagang nangyari, or nasaan nga ba, or okay pa ba siya, or buhay pa ba, yung mga parang nag-wonder ka ng sobra na ano ba nangyari sa anak ko, 'di ba? Parang ganoon eh. So, ayan ang masakit na hindi mo alam kung ano talaga ang pwede mong gawin. Kasi guys, nung pumunta daw sila doon sa Korea yata, tapos sa Korea yata sila guys nakapunta kasi daw yung barko papuntang Korea. So, doon sila nagpunta diretso at tinulungan na sila na ayusin yung papel nila, tapos yung parents ng ano guys nung seaman para makapunta sila dun sa barko na sinasakyan ng anak nila. So, pagkadating daw nila dun, pinuntahan yata nila yung cabin ng anak. Yung nakita lang nila guys, yung bag ng anak nila. Ayun, yun ang nakita nila. Tapos wala silang yung company, walang maibigay na impormasyon guys na ano ba talagang nangyari sa anak nila. Yun lang ang na-receive na impormasyon ng parents ng seaman. Ay nako, parang ang hirap-hirap ng ganun ano. Tapos ito guys, may aabangan pa na part 2 or karugtong kasi nga parang iniimbestigahan pa nila guys kung ano ba talagang nangyari or meron ba silang makitang mga ebidensya or mga ganyan before nila talaga malaman kung ano. So, aabangan natin guys yung karugtong nito na sana lang na makita nila yung anak nila na okay pa, na walang masamang nangyari sa anak nila. Kasi bata pa yun guys may marami pang mararating yun or nag-aabang sa kanyang magandang kinabukasan, magkaroon ng pamilya, magkaroon ng sariling anak, 'di ba? Marami pang future na pwede niyang gawin eh. Kasi bago lang siya guys nakasakay sa barko, bata pa lang ito. 'Di ba? Sayang na sayang yung buhay niya na kakasakay lang ng barko and then ganyan na agad mangyayari, 'di ba? Parang ang sakit 'yun eh. So, ayan, may karugtong siya and then hindi ko alam kung kailan lalabas.
abangan natin bukas guys yung mga video ni Sir Raffy Tulfo kung may lalabas na bang karugtong dun. So, dun natin malalaman guys kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya. So, ano na lang, mag-update na lang ako sa next guys, sa karugtong, kung may karugtong na siya. So, ayan lang muna guys. Thank you so much for watching this video. Alam kong gabi na. Na-addict na sa kaka-reaction guys. So, ayan lang guys. And thank you so much for watching this video. And kung may mga tanong kayo or mga gusto nyong comment, charot, mag-comment lang kayo down below guys. And please don't forget to subscribe my channel and give me a thumbs up. And I will end this vlog guys, and I just want to say good night, and I will see you tomorrow or on my next vlog na karugtong dito guys. So ayan lang guys, thank you, bye.